Dominant Protector. Credit to the author. 6,461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang malaking talon ng yelo ang lumitaw mula sa ere. Pagkasulyap pa lang nito, 3 pulgada na ang layo ng talon mula sa ulo ng malaswang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa ganitong biglaang sitwasyon, kung ito ay isang taong may mas mahinang lakas, direkta silang mapuputol sa dalawa. Gayunpaman, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay tunay ngang makapangyarihan. Sa kritikal na sandali, umiwas siya sa gilid at sinuntok ang gilid ng ice blade. Agad na nabasag ang malaking talon ng yelo nang hindi nagdulot ng anumang pinsala. Hindi naman masama. Gumanda na ang windswept. Nagliwanag ang mga mata ni Terence nang hindi niya mapigil ang pumuri. Dahil sa payo ng amo kaya marami siyang natutunan. Kumunat ang noo ni Jillian habang taos-pusong nagpasalamat kay Terence. Kasalanan niya yan. Mabuti na lang at hindi niya ako pinakinggan. Maaaring mabuti para sa iba ang payo ko, pero hindi ito angkop para kay Robert. Mabuti na lang at pinag-isipan niya ito ng mabuti, kung hindi, baka naantala talaga siya. Ngumiti si Terence, sinsero siya sa sinabi niya. Ang Blade Force ni Robert ay nasa loob ng saklaw ng kakayahan ni Terence na manggopya. Gayunpaman, hindi gumamit si Terence ng blade, kaya hindi niya ito kailanman nagamit. Kung gagamitin ni Terence ang momentum ng kutsilyo ni Robert, hindi niya ito gagamitin ng diretsyo. Gagamitin niya ang kombinasyon ng mga espiritual na pagbabago at momentum ng matalas na kutsilyo. Gayunpaman, ang angkop para kay Terence ay hindi angkop para kay Robert. Kaya naman, sinabi ni Terence kay Robert kung ano sa tingin niya ang pinakamahusay, ngunit muntik na niya itong malinlang. Medyo natakot si Terence sa naisip, bawat isa ay may kanya-kanyang landas na tatahakin. Hindi siya sapat ang lakas para makita ang lahat, kaya hindi siya angkop para sa mga taong kapantay niya. Sa kabilang banda, si Terence ang pinakamahusay na tagapagturo para sa mga Foundation, Golden Core, at maging sa mga bagong cultivator ng Soul Stage. Habang nananaghoy pa rin si Terence, ang espada ni Robert ay lalong lumalakas. Sinamantala nina Joshua at ng iba pa ang pagkakataong lumabas ng palihim. Walang nagsabing tutulungan nila si Robert na harapin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kahit malakas ang momentum ng sable ni Robert, ang malaswang lalaking nasa katanghaliang gulang ay talagang malakas. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa. Mukhang panatag siya, na para bang naglalakad siya habang hawak ang espada. Napansin ni Terence na hindi siya kayang tapatan ni Robert. Pinaglalaruan lang niya ito. Bagamat mas perpekto ang momentum ng saber, sayang naman at ang antas ng lakas ay isa pa ring malaking kahinaan. Kung si Robert ay nasa Great Circle ng Black Ascension Realm o kahit sa tugatog ng huling yugto ng Black Ascension Realm, makakalaban niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa ngayon, malayo pa rin siya sa puntong iyon. Dehado si Robert. Ang lakas ni Jillian ang pinakamababa sa grupo, ngunit mayroon siyang mahusay na mata. Nakita ito ni Terence, at ganoon din siya. Kahit sinusuportahan niya si Robert, nag-aalala pa rin siya para dito. Ayos lang. Gusto ng kabilang panig na makipaglaro kay Robert, pero hindi niya alam na siya lang pala ang whetstone ni Robert. Kamakailan lang ay bumuti ang kanyang pag-intindi sa Saber Force at kulang siya sa pakikipaglaban ng buong puso. Dapat mong pasalamatan ang lalaking iyon sa ngalan ni Robert. Napangiti si Terence habang inaalo niya si Jillian. Kung tungkol naman sa disbentahan ni Robert, wala talagang pakialam si Terence. Kung gusto niyang tumulong, maaari niyang harangan ang atake ng lalaking nasa katanghaliang gulang anumang oras. Ngayong tutulungan na niya si Robert, wala naman itong kinalaman kay Joshua, kaya sabik na si Terence na subukan. Yung gago mong si Robert, minamaliit niya ang sarili niya at nagkukunwaring bayani. Tingnan mo, malapit na siyang matalo. Kung wala kang sapat na lakas, bakit ka pa lalabas at magkukunwaring bayani? Siguradong magmamakaawa ka mamaya. Napahiyas Joshua at natural lang na ayaw niyang maging tanyag si Robert. Kaya naman, nagsimula siyang magsabi ng kakaibang mga salita matapos siyang makalabas sa labanan. Si Jillian, na nag-aalala, ay nagalit nang marinig ito.
Kahit na inatake sila ni Robert dahil hindi niya matiis ang mga kilos ng malaswang lalaking nasa katanghaliang gulang, natulungan niya si Joshua at ang iba pa na makaahon sa kanilang kalagayan. Ayos lang kung hindi marunong magpasalamat ang mga lalaking ito, pero sinisiraan pa nga nila sila. Halos gusto na niya silang makipagtalo. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay para pigilan siya, sinasabihan siyang huwag pansinin ang mga ugok. Parang tahol lang iyan ng isang taunang aso. Habang sinasabi mo ito, lalo silang mahihiya. Kung makikipagtalo ka sa kanila, magkakaroon sila ng puhunan para ipagmalaki sila. Sinulyapan ni Terence sina Joshua at ang iba pa ng may paghamak. Pakiramdam niya ay hindi naiiba ang mga payaso na ito sa mga asong galit na galit, at ang anumang pagbibigay pansin sa kanila ay makakasira lamang sa kanyang kalooban. Natural lamang na hindi pabulaanan ni Jillian ang mga sinabi ni Terence. Nakatitig lamang siya ng masama kina Joshua at sa iba pa bago bumalik sa kanyang upuan at patuloy na pinanood ang laban ni Robert. Gayunpaman, lalong lumalim ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nawala ng kontrol si Jillian dahil masyado siyang nag-aalala para kay Robert. Matagal pang nagmasid si Terence, iniisip na oras na para tapusin ang labanan. Naipakita na ng sable ni Robert ang buong kapangyarihan nito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito nagdulot ng anumang banta sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kahit gaano pa kalakas ang atake, madali itong maharangan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nakikita ni Terence na malapit nang gumanti ng atake ang lalaki. Kapag tuluyan ng napigilan ni Robert, maaaring magkaroon ng hindi kinakailangang epekto ang atake ni Terence sa kanyang kumpiyansa. Marahil ay labis na nag-iisip si Terence, ngunit ayaw niyang sumugal si Robert. Kaya nagpasya si Terence na umatake nang umabot sa sukdulan ang espada ni Robert. Isang arko ng kidlat ang kumislap at lumitaw si Terence sa lugar kung saan nag-aaway ang dalawa. Una, iniwasan niya ang espada ni Robert. Pagkatapos, ginamit niya ang ordinaryong teknik na may libong sipa upang sipain ang katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ng 100 beses. Napalipad ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Robert, wala kang pakialam kung pumunta ako at gumalaw-galaw, di ba? Matapos sipain palayo ang lalaking nasa katanghaliang gulang, lumingon si Terence at kumaway kay Robert ng may ngiti. Siyempre, wala akong pakialam. Boss, kung gusto mong lumuwag ang iyong mga kalamnan at buto, bagay na bagay itong sako ng buhangin. Ngumiti si Robert habang itinatabi ang kanyang espada. Hindi siya matutuwa kung may ibang makikialam sa kanyang laban, ngunit iba si Terence. Alam niyang malapit na siyang matalo kung magpapatuloy ito. Saan nanggaling ang batang walang hiya na to? Paano mo ako kinakaya para palihim na atakihin? Paano ko mailalabas ang galit ko kung hindi kita papatayin ngayon? Pinakalma ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang sarili at tumingin kay Terence ng may madilim na mukha. Ngayon lang niya naramdaman na masyado siyang pabaya. Nabigla siya nang may lumapit sa kanya at inatake siya. Hindi ganoon kalakas ang 1,000 sipa ni Terence, kaya naman mali ang kanyang paghuhusga sa lakas ni Terence. Akala niya ay kapantay lang ni Robert si Terence. Nagkataon lang ba? Hindi ako maganda ang mood ngayon, kaya gusto kong pumatay ng mad dog o kung ano pa man para mailabas ang galit ko. Kung papayag ka, pwede kang maging maswerteng mad dog na ito. Ngumiti si Terence at naglakad patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang. 6,462. Brat, ang alam mo lang ay magsalita ng mabilis. Magsisisi ka rin sa huli. Malamig na ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sumugod patungo kay Terence na parang bola ng kanyan. Kasabay nito, sumuntok siya, ang marahas at purong chi ay bumuo ng isang umiikot na nebula na tumama sa mukha ni Terence. Ang atake ay diretsong tumama sa katawan ni Terence nang walang anumang pagtutol, na parang tumama ito sa hangin. Sa katunayan, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay talagang walang patutunguhan. Isang imahe lamang ang iniwan ni Terence. 3 pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Ako na. Ang mahinahong boses ni Terence ay narinig sa tainga ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at isang sampal ang biglang sumulpat sa mukha niya, dahilan para umikot ang ulo niya ng 90 degrees at lumipad ang katawan niya sa gilid. Walang espesyal ang sampal ni Terence, wala lang ito kumpara sa suntok ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Parang isang normal na pagkumpas lang ng kamay.
Gayunpaman, ang malakas na suntok ay tuluyang hindi tumama, at ang ordinaryong sampal na ito ay palipad sa tao. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki na kahit sino na may mga mata ay maiintindihan ito sa isang tingin lamang. Sa pagkakataong ito, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang lalaking nasa katanghaliang gulang na makatayo. Bumagsak siya ng mabigat sa lupa at bumangon, habang nakatingin kay Terence ng may maingat na ekspresyon. Napakalakas. Anong klaseng tao siya? Kung ang isang estudyanteng naghahanda pa lamang ay napakalakas na, hindi ba't mas nakakatakot pa siya sa hinaharap? Sa totoo lang, medyo nag-aalangan ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa oras na ito. Ang pag-asar sa isang henyo ay katumbas ng pag-akit ng isang malakas na kalaban sa hinaharap. Gayunpaman, tila hindi niya kayang pigilan ang galit niya. Sa isang pag-iisip pa lang, nang ibabaw na ang balak na pumatay sa puso niya. Dahil nagkakilala na sila, hindi na niya ito mabigyan ng oras at pagkakataon para umunlad. Kailangan niyang patayin ang henyong ito ngayon na. Ha, napakabata mong bayani. Hangang-hanga ako. Biglang tumawa ng malakas ang lalaking nasa katanghaliang gulang at binawasan ang kanyang pagbabantay. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglakad patungo kay Terence, sinusubukang ipakita na wala siyang balak na masama. Bahagyang kumunat ang kilay ni Terence habang gulat na nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Base sa kay-abangan na ipinakita ng kabilang panig dati, hindi siya dapat sumuko ng ganoon kadali, di ba? Maaari kayang pakiramdam niya ay masyadong malakas si Terence, kaya inamin niya ang pagkatalo. Ako si Ryan Brown, mula sa Mistiko na dagat ng dibisyon. Paano ko dapat tawagin ang nakababatang kapatid na ito? Ngumi ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nagpakilala na para bang gusto niyang makipagkamay kay Terence. Ayaw makipagkamay ni Terence sa isang taong tulad nito, ngunit may kutob siyang may pinaplano itong si Ryan. Hindi siya tumanggi at iniabot ang kanyang kamay. Terence. Casual na binanggit ni Terence ang kanyang pangalan nang may ngiti sa kanyang mukha, naghihintay kung ano ang ginagawa ni Ryan. Kung gusto talagang tumigil ng lalaki, hahayaan na lang siya ni Terence. Sinipa at sinakta na niya ito, at natuto na siya ng leksyon. Terence, di ba? Magandang pangalan, tatandaan kung yukit yan sa lapida mo. Nagbago ang ngiti sa mukha ni Ryan, at bumalik siya sa kanyang nakakatakot na hitsura habang iwinawagayway ang kabilang kamay sa dibdib ni Terence. Ginamit ni Terence ang tatlong pagpapakita ng dragon na may ulap para mag-iwan ng anino at naiwasan ang atake ni Ryan, kaya sa pagkakataong ito, para ma-atake si Terence, kinailangan muna niyang hawakan ang palad ni Terence. Sa pagkakataong ito, wala namang paraan para maiwasan ito, di ba? Isang palihim na pag-atake sa ganoon kalapit na distansya, kahit ang isang eksperto sa paghahati ng peak mountain ay malubhang masusugatan o mamamatay, lalo na ang isang peak profound. Gustong patayin ni Ryan si Terence, kaya hindi siya nagpigil. Napangiti ng malamig si Terence. Alam niyang hindi basta-basta matatalo ang lalaking ito. May binabalak naman talaga siya. Pero lumapit siya para makipagkamay, iniisip na mapipigilan niya si Terence. Nakakatuwa naman. Kahit na nakaharap sa kamao ni Ryan, hindi man lang sinubukang umiwas o hamarang si Terence. Hawak niya ang kamay ng lokong iyon, kailangan pa bang gumawa ng ganoong klaseng aksyon? Gusto sanang sabihin ni Terence na tatanggapin niya ang sinumang pupunta sa kanyang pintuan para mamatay. Ang intensyong pumatay ng 5 elemento ay sumabog at sumugod mula sa palad ni Terence patungo sa palad ni Ryan, sinusundan ang kanyang mga meridian at sinira ang kanyang katawan. Kung hindi magtatagpo ang dalawa, kailangang mag-isip si Terence ng paraan para matamaan muna siya para makamit ang epektong ito. Mapa Dragon Killing Intent man o 5 Elements Killing Intent, hindi ito magagamit kung hindi nito kayang tamaan ang tao. Pero iba na ngayon. Ang 5 elementong hangering pumatay ay pumasok sa katawan ni Ryan at nagdulot ng kaguluhan. Kung gugustuhin ni Terence, maaari niyang kitlin ang kanyang buhay anumang oras. Tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Biglang narinig ang galit at gulat na boses ni Jinmo. Natapos niya ang mga pamamaraan at lumabas upang makita si Terence na may nakahawak kay Terence. Akmang tatamaan na ng kamao ng kabilang panig si Terence nang may marahas at purong enerhiya, kaya siya ay nataranta.
Hindi niya inaasahan na si Terence ang may ganap na kalamangan, at halos hindi na siya makatayo, lalo na't hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang pagsuntok. Gamit lamang ang palad ni Terence ay napigilan niya ang sarili na matamba sa kanyang puwitan. Nang marinig ang sigaw ni Jinmo, labis na naantig si Ryan na gusto niyang umiyak. Kung magpapatuloy ito, pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Tia Zhang, huwag kang mag-alala. Magkakaroon lang kami ng friendly match. Magiging maayos din ang lahat. Lumingon si Terence at ngumiti, pinakalma si Jinmo na malapit nang magwala. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binawi ang 5 elementong hangarin na pumatay sa katawan ni Ryan. Hindi lahat, mayroon pa ring kaunting hangaring pumatay na nakatago sa katawan ng lalaki. Kung hindi pa rin siya kikilos ng maayos, maipapaliwanag sa kanya ni Terence kung ano ang sakit. Terence, ayos ka lang ba? Mabuti naman. Anong nangyayari? Nakahinga ng maluwag si Jinmo nang makita ang reaksyon ni Terence, ngunit napagtanto niyang sumobra ang kanyang reaksyon. Sino si Terence? Isa siyang walang kapantay na henyo na inaasahan niya, isang pambihirang halimaw. Walang kahit anong pressure na harapin ang mga cultivator sa yugto ng pagbubukas ng bundok, kaya ano ang dapat ipag-alala? Dapat silang mag-alala tungkol sa lalaking kalaban ni Terence. Nang makita ni Jinmo Zhang ang malungkot na mukha ng Hangul na ngayon ay namumutla na, biglang naramdaman ni Jinmo na medyo nalitaw siya dahil sa kanyang pag-aalala. Ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon ng simple, hindi nagdagdag ng anumang detalye o nagpapulala sa sitwasyon. Ikinwento lamang niya sa kanya ang kwento ng Obetibo at Patas, at naunawaan ni Jinmo ang lahat sa loob lamang ng ilang pangungusap. Ryan, galing ka sa pamilyang Brown, di ba? Kanino ka nagyayabang? Ang mga tao rito ay pawang mga reserbang estudyante ng Alliance of Academies. Kapag nasaktan mo ang kahit sino sa kanila, hindi ka mapoprotektahan ng pamilyang Zhou. Malamig ang mukha ni Jinmo, ngunit walang init sa kanyang mga mata, na medyo nagpatakot kay Ryan. 6,463. Talagang napakalaki ng autoridad ni Deputy Dean Zhang. Malakas ang paaralan ng Feiyang at hindi namin kayo kayang saktan, pero tingin mo ba talaga ay karapat-dapat sila sa alyansa ng mga paaralan at sa ating mga maharlikang sambahayan? Medyo natakot si Ryan kay Jinmo. Hindi lamang sila magkaiba ng katayuan, kundi magkaiba rin ang lakas. Kaya, kahit na sinabi niya ito ng may matigas na tono, ipinapakita niya talaga ang kahinaan. Tawagan mo ang isang taong may kapangyarihan sa pamilya mo para sabihin sa akin na hindi ka kwalipikado. Tinuruan ka na ni Terence ng leksyon ngayon, kaya hindi na kita pahihirapan pa. Umalis ka na. Puno ng paghamak ang mukha ni Jinmo, ngunit hindi naglakas loob na magsalita si Ryan. Bulong lamang niya sa sarili habang naglalakad patungo sa hanay ng mga teleportasyon, naghahandang bumalik sa lugar ng mistiko na dibisyon ng dagat. Pero nang madaanan niya si Terence, nakatitig pa rin siya kay Terence ng labag sa loob at tumawa ng mahina, "Terence bata, huwag kang masyadong mayabang. Kapag narating natin ang Mystic Division, teritoryo ko na yan. Huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ng Feiyang School. Maghintay ka lang at tingnan mo. Doble ang babayaran mo sa kahihiyan na ginawa mo ngayon. Kung ganoon, dapat ba kitang panatilihin dito ngayon para hindi ka makaranas ng pagkalugi sa iyong teritoryo?" Tumingin si Terence kay Ryan ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Pakiramdam niya ay nagkamali siya ng kalkulasyon na hindi niya agad mapatay ang gago na ito. Nang inig si Ryan, ang chi na itinurok ni Terence sa kanyang katawan ay lubhang mapaminsala. Kung hindi lang dahil sa sandaling panahon lamang iyon, at hindi ito binawi ni Terence, hindi alam ni Ryan kung gaano siya katagal na nagtagal. Hindi pwedeng mabuhay itong si Terence. Hindi pa ito ang tamang oras para harapin siya. Nang marating nila ang mistiko na dibisyon, kinailangan nilang humanap ng pagkakataon para patayin siya. Malamig na tinitigan ni Ryan si Terence at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Tumalikod siya at naglakad papasok sa pormasayo ng teleportasyon. Bilang isang disipulo ng isang aristokratang pamilya sa mistiko na dibisyon, magagamit ni Ryan ang hanay ng teleportasyon ng walang anumang paghihigpit noong siya ay nasa panahon ng pagbubukas ng bundok, kaya hindi siya pinigilan ng mga gwardya. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito habang pinapanood niya si Ryan na paalis. Marami naman siyang kalaban, at kahit isa o dalawa pa ay hindi na rin gaanong mahalaga.
Isa pa, karaniwan lang ang lakas ng kalaban, kaya hindi siya gaanong mapanganib. Matapos makapasok sa paaralan sa Mystic Division C, makakakapasok na si Terrence sa Mountain Opening Stage sa pamamagitan lamang ng kaunting pagsasanay at pag-iipon. Sa panahong iyon, magkakaroon siya ng malaking lukso sa lakas, at ang isang payaso na tulad ni Ryan ay hindi na dapat banggitin. Sige, maghanda na kayong lahat at pumasok sa hanay ng mga teleportasyon ng maayos. Bigyang pansin ang porma sayon at huwag kayong magkamali. Hindi pinansin ni Jinmo ang banta ni Ryan kay Terrence, at sinimulang utusan ang mga tao na pangkatin ang mga kandidato. Ang teleportasyon ay tumagal ng ilang sandali bago nakarating ang lahat sa mahiwagang dagat. Ang densidad ng espiritual na enerhiya rito ay tunay ngang mas mataas kaysa sa lugar ng Yellow Sea. Hindi nakakapagtaka na ang mga tao sa lugar ng Zuan Sea ay naglagay ng mga paghihigpit upang pigilan ang dalawang panig sa pagpasok at pag-alis ng walang limitasyon. Kung walang paghihigpit, ang espiritual na enerhiya sa mistiko na lugar ng dagat ay tiyak na dadaloy patungo sa lugar ng dagat dilaw. Ang huling resulta ay ang konsentrasyon ng mistiko na lugar ng dagat ay lubhang mababawasan, habang ang pagtaas sa lugar ng dagat dilaw ay maaaring hindi gaanong malaki. Kung ikukumpara, mas mainam ang kasalukuyang modelo. Ang mga natatanging talento ay maaaring ipadala sa lugar ng Mystic Division C upang sanayin, at ang kanilang pagsulong at paglago ay hindi maaantala. Ang mga mayroon ng tiyak na antas ng lakas ay maaari ring pumunta sa Mystic Sea area para sa regular na pagsasanay. Bagamat hindi sila maihahambing sa mga lokal ng Mystic Sea area, hindi pa rin ito masama. Matapos dumaan sa hanay ng mga teleportation, nagtipon ng lahat at nagtungo sa lugar kung saan ginanap ang entrance exam. Dahil nakabalik na sila 2 araw na ang nakalipas, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang akademya. Matapos ayusin ng mga tao mula sa recruitment team ang matutuluyan ng lahat, namahaji sila ng ilang mga patakaran at iba pang mga bagay sa lahat, pagkatapos ay binigyan ng bawat isa ng kani-kanilang libreng oras. Bagamat libreng oras noon, may limitasyon ang lugar. Hindi sila maaaring umalis sa lugar ng pagsubok kung hindi ay maituturing itong pag-abandona sa kapangyarihan at sila ay ibabalik sa dagat dilaw. Walang sino man ang madaling magpapataw ng ganito kabigat na parusa. Terrence, Natalie, magpahinga muna kayo rito kasama ang mga kaibigan ninyo. Magre-report ako sa mga nakatataas sa akin. Babalik ako sa inyo pagkatapos ko. Nagsalita pa si Jinmo kina Terrence at Natalie bago nagmamadaling umalis ng kampo. Sa puntong ito, halos garantisado na ang kaligtasan ng grupo ni Terrence. Tiyak na hindi sila susundan ng mga tao mula sa sekta ng Hidden Death. Habang inililipat, sinabihan ni Jinmo ang mga gwardya sa magkabilang panig na mahigpit na suriin ang pagkakakilanlan ng lahat ng pumapasok sa lugar ng Mystic Division C upang maiwasan ang mga taong palihim na makapasok mula sa Hidden Death Sect. Walang pagtutol ang mga gwardya sa magkabilang panig. Ang pangalawang punong guro ng kolehiyo ng Feiyang ay may isang partikular na katayuan sa alyansa ng kolehiyo. Kahit sino ay malugod na tutulong sa napakaliit na bagay na ito. Tingnan muna natin kung ano ang ipinamamahagi. Matapos paalisin si Jinmo, tinipon ni Terrence ang lahat upang pag-aralan ang impormasyong nasa kanilang mga kamay. Lahat ay may booklet, kaya hindi na nila kailangang magsiksikan. Nakahanap na ng upuan si Terrence at ang kanyang grupo sa kanyang silid at nagsimulang magbasa. Ang unang bahagi ay tungkol sa sitwasyon ng iba't ibang akademya. Mayroong kabuoang 47 akademya na kumukuha ng mga estudyante sa pagkakataong ito, na hindi isang maliit na bilang. Bagamat hindi lahat ng akademya sa mistiko na rehiyon ay sakop pa rin nito ang mahigit kalahati ng kabuuan. Bilang isang taong nakapunta na rito minsan, si Robert ang nagkusa na maging komentarista. Una, mayroong 3 nangungunang paaralan sa mahiwagang rehiyon. Maraming tao ang tumatawag sa mga ito na super school, ngunit ang kanilang mga opisyal na pangalan ay mga nangungunang paaralan pa rin. Ang 3 paaralang ito ay ang walang kapantay na paaralan, ang banal na paaralan ng pagpipino, at ang paaralan ng pagmamataas. Mayroon lamang silang 1 hanggang 3 pwesto para sa recruitment na ito. Ang isa ay ang pangunahing bilang, habang ang 2 pang pwesto ay lumulutang. Depende ito kung mayroong angkop na isa. Minsan, nangangahulugan ito na ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa dami.
Maikling ipinakilala ni Robert ang nangungunang tatlong paaralan at binuklat ang pahina. Itinuring ng lahat dito si Terence bilang kanilang pinuno, at kinailangang samahan ni Terence si Natalie papunta sa paaralan ng Feiyang, kaya ang tatlong nangungunang paaralang ito ay walang gaanong kahulugan sa kanila. Kailangan lang nilang malaman. Bukod sa nangungunang tatlo, may ilan pang ibang nangungunang paaralan. Isa na rito ang paaralan ng Feiyang. Kung pag-uusapan ng lakas, nasa nangungunang 5 ito sa lahat ng paaralan, kasama na ang nangungunang tatlo. Kaya naman, pambihirang pagkakataon ang makapasok sa kolehiyo ng Feiyang. Itinuro ni Robert ang booklet. Kontento na siya sa lugar na kanilang pupuntahan. Maraming admission slots ang Feiyang College. 8 sila, at ang cut-off point ay 25 points. Ang cut-off point para sa tatlong nangungunang paaralan ay 28 points. Mukhang magiging napakahirap para sa amin ni Lilian na makapasok sa Feiyang College. Tiningnan ni Ruel ang pila para sa pagpasok sa kanyang booklet at medyo nakaramdam ng lungkot. Sa 8 pwesto, 4 na ang nasa grupo ni Terence, at mas marami pang estudyante sa Mystic Division. Ipinanganak sila sa isang magandang kapaligiran, at natural lang na hindi sila mahina. Natural lang na mataas ang kanilang tsansa na makapasok sa paaralan. Kaya naman nadama ni Ruel na hindi mataas ang tsansa na makapasok sila ni Lilian sa kolehiyo ng Feiyang. Isipin mo. Hindi natin alam kung paano tatakbo ang pagsusulit, kaya mahirap sabihin kung ilang puntos ang makukuha mo sa huli, kaya wala tayong masyadong masasabi. Hindi mahalaga kung wala ka sa iisang akademya, basta't manatili ka sa Mystic Division. Tinapik ni Terence ang balikat ni Ruel. Hinangaan niya si Ruel, ngunit gaya ng sabi niya, ang pananatili ang pinakamahalagang bagay. 6,464. Tumanggaw si Ruel at hindi na nagsalita pa. Ang kakayahan nila ni Lilian ay maituturing lamang na karaniwan at hindi namumukod tangi, kaya naman isang ordinaryong akademya lamang ang kanilang mapipili. Sa katunayan, ang kasalukuyang lakas ni Jillian ay hindi sapat. Maaaring hindi niya makapasa sa pinakamababang marka ng Feiyang College. Gayunpaman, si Robert ay lubos na may kumpiyansa. Hindi rin inisip ni Jillian na mabibigo siya. Siya ay mahina, hindi dahil sa wala siyang talento, kundi dahil sa mga objetibong dahilan. Tingnan natin ang pagpapakilala ng iba pang mga akademya. Nanawagan si Terence sa lahat na magpatuloy, binigyan sina Ruel ng ilang ideya kung aling paaralan ang angkop para sa kanila. Maliban sa pagpapakilala ng bawat akademya, ang marka sa pagpasok, at ang kota sa pagpasok, wala nang ibang mahalaga sa booklet na ito. Mabilis na natapos ng ilan sa kanilang pagbuklat ng mga pahina at umikot sa 3 akademya para kina Ruel. Nasa kanila na ang desisyon kung alin ang pipiliin nila. Wala silang gaanong gagawin sa mga sumunod na araw, kaya nagpasya si Terence na mag-organisa ng isang grupo upang magpalitan ng kanilang mga karanasan sa pagsasanay. Pagkatapos ng leksyon mula sa puwersa ng kutsilyo ni Robert, hindi na nag-atubili si Terence na magbigay ng tiyak na payo. Sinabi niya sa lahat ang kanyang mga saloobin at hinayaan silang pag-isipan kung ito ay angkop o hindi ayon sa aktwal na sitwasyon. Nagbigay din siya ng ilang posibleng palagay. Sa ganitong paraan, mapapasigla nito ng husto ang inspirasyon sa paglilinang ng lahat. Hindi ito nagtagal, at mahirap sabihin kung gaano sila uunlad, ngunit naniniwala si Terence na ang palitang ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa pagsasanay ng lahat sa hinaharap. Marahil ay magagamit nila ito sa pagsusulit. Malapit na ang oras. Maghanda na kayong lahat para sa pagtatasa ng akademya. Mabilis na lumilipis ang oras habang naglilinang. Nang dumating si Jinmo para ipaalam sa kanila, sila ay lubog pa rin sa kanilang sariling mga pangunawa, hindi kayang makawala sa kanilang mga sarili. Sa katunayan, ilang beses nang nakapunta rito si Jinmo, pero hindi niya sila inistorbo nang makita niya silang nagkakasiyahan. Wala nang ibang paraan ngayon. Kung hindi sila pupunta, kakanselahin ang kanilang mga pwesto, kaya personal silang tinawagan ni Jinmo. Tita Zhang. Guru. Direktor Zhang. Sunod-sunod na binati ng lahat si Jinmo. Pagkatapos ng ilang araw na komunikasyon at paglilinang, naramdaman nilang marami na silang natutuhan, kaya naman lahat sila ay nasa magandang kalooban.
Ngumiti si Jinmo bilang tugon sa bawat isa sa kanila, pagkatapos ay sinamahan sila papunta sa lugar. Sa kanyang palagay, silang anim ay pawang magagaling na paanla. Sina Ruel at Lilian ay medyo mas malala ang kalagayan, ngunit maituturing silang karaniwan lamang. Kung maaari, handa siyang tanggapin silang lahat. Sa kasamaang palad, tiyak na gugustuhin ng ibang mga nakatataas sa academy na iwan ang mga pwesto para sa mas mahuhusay na mga estudyante. Nakapagdesisyon na ba kayong lahat kung saang academy kayo mag-a-apply? Nag-aalala si Jinmo na mag-a-apply din sina Ruel at Lilian sa Feiyang College, at baka matanggal sila sa huli, kaya nagtanong siya. Kung talagang ginawa iyon ni Ruel at ng iba pa, naramdaman ni Jinmo na kailangan niya silang paalalahanan. Mga kaibigan naman sila ni Terence, kung tutuusin, at mas mahalaga para sa kanila na manatili sa dagat ng Mystic Class. Napagdesisyonan na ang lahat. Sina Robert, Chenzo, at ako ay mag-a-apply sa Feiyang Academy, habang sina Ruel at Lilian ay pupunta sa Lorcan Academy. Ngumiti si Terence at nagsalita para sa grupo. Hindi rin naman masama ang paaralang Lorcan. Isa ito sa mga nangungunang paaralan at malapit lang ito sa paaralan namin sa Feiyang. Kapag nagbabakasyon ka, pwede kang pumunta at tumingin-tingin. Nakahinga ng maluwag si Jinmo at tumango kina Ruel at Lilian ang may ngiti. Ang Mystic Ocean Academies ay nahahati sa top, second, first, at second class. 3 lamang ang nasa pinakamataas na antas, 10 nasa mababang antas, at 20 nasa unang antas. Ang mga nasa ikalawa at ikatlong antas ay hindi naayos, at kadalasang madalas na binabago. Ang Lorcan Academy ay isa sa nangungunang 10 dekalidad na akademya. Isa itong magandang pagpipilian para kina Ruel yun. Ang mahalagang punto ay sa pagkakataong ito, mayroong 25 puwang sa pagpapatala para sa Lorcan Academy, at ang cut-off point ay 20 puntos lamang. Sa katunayan, maaaring paluwagin ang mga kondisyon para sa mga estudyanteng mahusay ang pagganap sa isang partikular na aspeto. Dahil mas malapit ito sa Feiyang College, determinado ang Ruel na piliin ang Lorcan College. Hindi lahat ng paaralan sa Mistiko na rehiyon ay nandito para mag-recruit ng mga estudyante. Dahil hindi pa naman taon ng recruitment, maraming paaralan ang hindi dumating. Bagamat dumating na ang 3 nangungunang paaralan, maaaring hindi naman talaga sila nagre-recruit, at posible na bakante ang mga pwesto. Mayroong 6 na nangungunang paaralan, kabilang ang aming paaralan sa Feiyang, 12 first rate na paaralan, at ang iba ay pawang mga pangalawa at pangatlong rate na paaralan. Mukhang marami silang pwesto, ngunit sa totoo lang ay mahigit 1,000 lokal na estudyante ang nandito para kumuha ng pagsusulit. Matindi pa rin ang kompetisyon. Nagbunyag si Jinmo ng ilang impormasyon tungkol sa pagtatasa sa mga tao para hindi nila isipin na madali lang itong makapasa. Guro, mayroong mahigit 1,000 tao mula sa Mystic Division C. Bakit mayroon lamang 100 na lugar sa lugar ng Golden Class C? Prangka at walang anumang lihim na motibo si Natalie, kaya diretso niyang tinanong ang medyo nakakahiyang tanong na ito. Dahil galing sila sa Mystic Division. Bahagyang ngumiti si Jinmo, ngunit may bahid ng sarkasmo sa sulok ng kanyang bibig. Halatang hindi siya nasisiyahan dito, ngunit sa kanyang kalagayan, may ilang mga bagay na hindi madaling sabihin. Naunawaan ni Terence at ng iba pa, ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin. Natural lamang para sa isang paaralan sa Mystic Division na alagaan ang mga tao sa Mystic Division. Pero nagulat pa rin si Terence na 1,000 tao ang pumunta sa dagat ng Mystic Class. Dapat ay mas bata at mas may talento ang mga taong ito. Tunay ngang kahanga-hanga ang kakayahan ng Mystic Division na linangin ang mga talento. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng ilang maharlikang pamilya sa Mistiko na dagat ng dibisyon, o ilang mga paaralang pangatlo o pang-4 na antas. Kapag sila ay sapat na malakas, kukuha sila ng pagsusulit at papasok sa isang mas mataas na paaralan, kaya hindi mo sila maaaring maliitin. Binalaan ni Jinmo si Terence at ang iba pa, sinasabihan silang huwag manghina ang kanilang pagbabantay. Matapos ang kaunting paghinto, tila medyo nag-alangan si Jinmo. Sa huli, mahina niyang idinagdag, huwag mo silang bigyan ng pagkakataong makakuha ng parehong puntos gaya mo, dahil isang patakaran na tanggapin muna ng palihim ang mga estudyante mula sa Mystic Division.
Natigilan sina Terence at ang iba pa, ngunit naiintindihan naman ito. Dahil mayroong hindi binibigkas na tuntunin sa bilang ng mga pwesto, natural na magkakaroon din ng iba pang hindi binibigkas na mga tuntunin. Sa kasamaang palad, wala silang magagawa tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Tia Zhang. Gagamitin natin ang ating lakas para durugin sila nang sa gayon ay hindi na nila magamit ang ganitong uri ng kumbensyonal na patakaran. Bahagyang ngumiti si Terence, ipinahayag ang kanyang opinyon sa isang kumpiyansang tono. Isang ngiti ang sumilay sa malamig na mukha ni Robert. Ang mga sinabi ni Terence ay eksakto kung ano ang iniisip niya. Sa isang boss na tulad nito, hindi ito magiging kahihiyan sa kanyang blade. 6,465. Nakakagaan ang loob ko na marinig mong sabihin yan. Ngumiti si Jinmo at hindi na nagsalita pa. Buo rin ang tiwala niya kay Terence. Kung hindi makapasok si Terence sa paaralan ng Feiyang, sino pa kaya? Habang nag-uusap sila, nakarating na ang mga tao sa lugar ng pagtatasa. Isa itong malaking liwasan, at ang mga estudyanteng naghihintay para sa pagtatasa ay nakapila sa maliliit na parisukat na porma sayon na binubuo ng 25 tao, halos 50 ang bilang ng mga tao. Gayunpaman, ang libu-libong taong ito ay kaawa-awa pa ring maliit sa plaza, na sumasakop lamang sa isang maliit na sulok ng plaza. Pumila kayo rito. May gagawin pa ako. Magkita tayo pagkatapos ng assessment. Mag-ingat kayo. Mahina ang boses na binalaan ni Jinmo ang anim, saka umalis na may normal na ekspresyon at direktang pumunta sa recruitment team ng Alliance of Schools. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, lahat ng maliliit na parisukat na porma sayon ay maayos ng nakaayos, at wala nang ibang dumating. Tumingin si Terence, mayroong humigit kumulang 1,300 estudyante, kabilang ang mga mula sa dagat ng Golden Class. Sa madaling salita, ang mga pwesto para sa Mystic ay 12 beses na mas marami kaysa sa Golden Class. Mga estudyante, magsisimula na ang pagtatasa ngayon. Una sa lahat, kailangan ninyong kumpirmahin kung aling paaralan ang gusto ninyong applyan. Gusto kong ipaalala sa inyo na kapag nakapagdesisyon na kayo, hindi na ninyo ito mababago. Kahit na nakuha ninyo ang mga puntos ng isang nangungunang paaralan, maaari lamang kayong pumunta sa isang first class na paaralan upang mag-cultivate, maliban na lang kung ang isang nangungunang paaralan ay handang gamitin ang mga karapatan nito sa recruitment para sa inyo. Kung nag-apply kayo para sa isang sub-top-notch na paaralan, ngunit ang inyong score ay hindi umabot sa sub-top-notch, at nalampasan ninyo pa rin ang isang first-class na paaralan, pasensya na, ngunit maaari lamang kayong bumalik at maghanda para bumalik sa susunod na taon. Dahil walang sino man ang gagamit ng karapatan sa recruitment para sa isang estudyanteng tulad nito, dapat maging maingat ang lahat sa pagpili. Ito ay isang pagsubok sa inyong sariling lakas. Sa mataas na plataporma ng plaza, isang mukhang mabait na matandang lalaki ang nagpapaliwanag ng mga patakaran sa pagpaparehistro sa lahat ng nakangiti. Sa katunayan, alam na ito ng lahat, ngunit nakinig pa rin silang mabuti, dahil sa takot na may makaligtaan. Wala na akong sasabihin pa. Ngayon, lahat ay maaaring pumili muna ng sarili ninyong akademya. Iukit ang pangalan at ang napili ninyong target sa Jade Token na ito, at pagkatapos ay magpatulo ng isang patak ng dugo dito. Kumaway ang matandang lalaki sa entablado pagkatapos niyang magsalita. Libu-libong ilaw ang lumabas mula sa kanyang kamay at namulaklak na parang mga paputok sa plaza. Pagkatapos, tumpak na lumipad ang mga ito papunta sa mga kamay ng lahat. Tumango si Terence sa sarili, napakalakas ng espiritual na pandaman ng matandang ito. Hindi pa siya nasa kaharian ng mga nananalasa ng dagat, pero alam ni Terence na ang kanyang spirit sense ay hindi mas mahina kaysa sa ibang mga cultivator na nananalasa ng dagat. Tila epektibo ang pagbibigay diin ng Mystic Deficiency Area sa spirit sense cultivation. Gayunpaman, kumpara kay Terence, na sinimulang sanayin ang kanyang espiritu mula pa sa simula at umunlad kasama ng kanyang katawan, wala siyang anumang kalamangan. Walang 100% kumpiyansa si Terence na matatalo niya ang matandang lalaki, ngunit kapag nakapasok na siya sa yugto ng pagbubukas ng bundok, masusupol niya ang matandang lalaki gamit ang kanyang espiritual na pandama. Sinulyapan niya ang Jade Token na hawak niya. Kalahati lang ito ng laki ng palad niya.
May magagandang linya rito, pero blanko ang magkabilang gilid. Nagtipon si Terence ng isang batis ng chi at isinulat ang mga salitang, Terence, paaralan ng Feiyang, sa Jade. Nagpatulo siya ng isang patak ng dugo dito, at ang Jade ay bahagyang nagliwanag. Matapos maglaho ang liwanag, nagbago ang posisyon ng 6 na salitang inukit ni Terence sa Jade. Lumipat ang Feiyang College sa likuran ng Jade, habang ang pangalan ni Terence ay nakaugat sa itaas. Makikita ng mga estudyanteng nakakumpleto ng carving kung gaano karaming kalahok ang nasa paaralang napili ninyo. Ang mga puntos na makukuha ninyo mamaya ay ipapakita rin sa Jade Token at sa listahan ng ranggo ng bawat paaralan sa tutong oras. Pagkatapos magsalita ng matanda, 47 lumulutang na tapyas na bato ang lumitaw sa likuran niya. Sa itaas ng bawat tapyas na bato ay ang pangalan ng akademya, at sa ibaba nito ay isang maayos na nakaayos na listahan ng mga aplikante. Tumangala si Terence, may mahigit 60 pangalan sa ibaba ng paaralan. Malinaw na sikat pa rin ang Feiyang College noon. Bukod pa rito, inakala ng mga aplikanteng ito na may pag-asa silang makapasok sa Feiyang College. Matapos ang magaspang na kalkulasyon, halos 1 sa 8 ang nakuha. Tama sina Roel at Lilian na hindi sila nag-apply sa Feiyang College. Masyadong mahigpit ang kompetisyon. Sa kabilang banda, 1 o 2 tao lamang ang nag-apply para sa bawat isa sa 3 nangungunang paaralan. Malinaw na hindi gaanong marami ang nag-iisip na sila ay mga nangungunang henyo. Tutal, hindi naman taon ng pagpapatala ang taong ito, kaya walang gaanong pagkakataon para lumitaw ang mga nangungunang henyo. Ito ay dahil lahat ng nangungunang henyo ay matutuwa lamang pagkatapos nilang talunin ang mga henyo ng kanilang henerasyon. Bihira silang palihim na makikilahok sa pagtatasa sa panahon ng taon ng pagpapatala, dahil ituturing lamang iyon bilang isang opportunistikong gawain. Ang mga henyong nakapasok sa mga nangungunang paaralan ay natural na hahamakin ng mga tunay na henyo na nagmula sa mga nangungunang henyo. Wala talagang pakialam si Terence sa mga nangungunang paaralan, kaya tiningnan niya si Lorcan pagkatapos bumisita sa paaralan ng Feiyang. Ang bilang ng mga tao ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na saklaw, may mga 70 tao, at 25 sa kanila. Isa lang ito sa 3, kaya maayos pa rin ang tsansa. Sige, magsisimula na ang unang round ng assessment. Ito rin ang pinakasimple, na siyang pagsubok sa kakayahan ng lahat. Kailangan mo lang ilagay ang iyong tunay na chi sa test platform at makakakuha ka na ng mga puntos. Ito rin ang pinakamadaling assessment para makakuha ng mga puntos. Ang buong score ay 10 puntos. Gamit ang mga formations bilang units, pumunta sa test platform sa inyong mga lugar at simulan ang assessment. Sana lahat ay maging henyo na makakakuha ng 10 puntos. Nakangiting sabi ng matandang lalaki sa entablado at itinuro ang 10 test platform na nakalagay sa ibaba ng mataas na entablado. Sa karaniwan, ang bawat plataporma ng pagsubok ay maaari lamang tumanggap ng 5 o 6 na parisukat na pormasayon na may humigit kumulang 100 tao. Hindi ito magtatagal, at ito nga ang pinakasimpleng pagsubok. Huli na tayo, at tayo na ang huling grupo. Makikita natin kung gaano kagaling ang mga henyo sa mahiwagang rehiyon. Lumingon si Terence at ngumiti sa iba na para bang pakiramdam niya ay may benepisyo ang pagiging huli. Sa katunayan, alam ng lahat na ito ay isang paraan upang pangalagaan ang mga kandidato sa lugar ng Mystic Division C. Sinimulan na ng nasa harap ang pagsusulit. Ipinasok niya ang kanyang jade card sa uka sa test table at pagkatapos ay ipinasok ang kanyang tunay na chi sa itinalagang posisyon. Susubukan ng plataporma ng pagsusulit ang talento ng kalahok ayon sa uri ng tunay na enerhiya. Hindi isisiwalat ang partikular na sitwasyon ng pagsusulit at gagawin lamang itong score upang maipakita. Tumingin sandali si Terence, karamihan sa mga nasa unahan ay 5 o 6 na puntos, 7 o 8 puntos ay bihira, at wala ni isa man lang ang higit sa 9. Nagsimula siyang mag-alala. Inisip niya kung anong klaseng score kaya ang makukuha nila. Ang talento ay hindi usapin ng lakas. Bukod dito, walang paraan para pekain ang ganoong pagsusulit. 6,466. Sa mga sumunod na pagsusulit, sa wakas ay may ilang kandidato na nakakuha ng 9 na puntos. Lahat sila ay mga estudyanteng naghahandang mag-apply para sa mga nangungunang paaralan.
Tila may mga kasanayan naman ang mga nang-ahas na mag-apply para sa mga nangungunang paaralan. Sa kasamaang palad, hindi pa lumitaw ang isang henyo na may 10 buong marka. Di nagtagal, turno na ng grupo ni Terence. Pagkatapos ng mga nasa unahan, sa wakas ay turno na rin ng grupo ni Terence na may 6 na miyembro. Nanguna si Natalie at umakyat para sa pagsubok. Ipinasok niya ang jade card sa uka, pagkatapos ay ipinasok ang kanyang tunay na chi, at nagsimulang umilo ang test platform. Sa kabilang dulo, mayroong isang maliit at malinaw na bilog na haligi na ginamit upang ipakita ang score. Ito ay nahahati sa 10 maliliit na kahon, at ang bawat nakasinding kahon ay kumakatawan sa 1 puntos. Matapos iturok ang tunay na chi ng Natalie dito, ang maliit na grid sa maliit at bilog na haligi ay nagliwanag sa katamtamang bilis, at patuloy na tumataas. 1, 2, 3, 4, 5 ang naging resulta ng walang anumang kapanapanabak. Sa madaling salita, walang sino man ang nakakuha ng mas mababa sa 5 puntos. Nang umilo ang ika-6 na grid, ang mga tao sa mataas na plataporma ay nagsimulang magbigay pansin sa panig na ito. Siyempre, pinagtuunan ni Jinmo ng pansin sina Terence at ang iba pa, kaya hindi na niya isinama. Tanging ang mga may 7 puntos pataas ang maituturing na namumukod tangi. Ang mga primera klaseng paaralan ay hindi handang tumanggap ng mga may 5 o 6 na puntos. Ang mga may 8 puntos pataas ay mas pahahalagahan ng mga pangalawang klaseng paaralan. Pangalawang punong Guru Zhang, ito ba ang mga disipulong tinanggap ninyo mula sa North Island? Talagang mahuhusay siya. Kung sasanayin ninyo siyang mabuti, magiging isa siyang tunay na kampyon sa inyong Feiyang College. Binati siya ng ilang taong pamilyar kay Jinmo nang makita nilang tumataas pa rin ang ika-7 grid ng Natalie kahit na lumiwanag na ito. Bilang mga disipulo ni Jinmo, ang mga makakakuha ng 8 puntos ang siyang maglalabas ng pinakamahusay sa isa't isa. At kapag sila ay lumaki, sila nga ang magiging gulugad ng isang akademya. Kung tungkol naman sa ACE, sa Feiyang College, medyo mahina pa rin ang isang 8 puntos na talento, pero iba ang 9 na puntos. Bago pa matapos ng lalaki ang kanyang sasabihin, naliwanagan na ng Natalie ang ika-8 grid, at walang senyales na hihinto ito. Nang makita ito, lahat ng tao sa mataas na plataporma ay nagsimulang maging interesado sa Natalie. Sa ngayon, lahat ng mga estudyanteng may 9 na puntos ng talento ay halos nag-apply na sa nangungunang 3 paaralan. Wala ni isa sa mga nangungunang paaralan sa sekundarya. Sa wakas, isa na. Tunay nga, huminto ang Natalie sa ika-9 na grid at halos lumampas na sa 80%, halos umabot na sa threshold na 10 puntos. Ang ganitong uri ng talento ay talagang namumukod tangi. Binabati kita, Din Zhang. Napakatalentado ng iyong disipulo. Kung tuturuan mo siya ng mabuti, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Nang makita ang huling resulta, natural na natuwa si Jinmo. Sinamantala rin ng iba ang pagkakataong ito upang batiin siya sa pagtanggap ng isang mabuting disipulo. Binati rin siya ng mga galing sa mga nangungunang paaralan. Kailangan din ng paaralan nila ng isang 9 na point genius, pero mas gusto nila ng isang 10 point genius. Pahahalagahan nila ang isang henyo na may 9 na puntos, ngunit hindi sila maiinggit kay Jinmo. Hindi nakaapekto ang kwentuhan sa entablado sa pagsusulit sa ibaba, at inilabas ni Natalie ang kanyang jade card at humarap kay Terence nang may pagmamalaki, na parang sinasabing hindi siya naging isang maliit na senior sister nang walang dahilan. Ngumiti si Terence at binigyan si Natalie ng thumbs up bilang pagpapakita ng pasasalamat. Pagkatapos ay hinayaan niyang mauna ang iba. Sa likod ni Natalie ay si Jillian, na nag-apply din sa Feiyang College. Malaki ang tiwala niya sa sarili, ngunit matapos makita ang napakaraming taong nag-a-apply sa Feiyang College, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili. Lalo na sa lumulutang na tabletang bato, ang mga marka sa likod ng mga pangalan ng mga estudyanteng nag-apply sa Feiyang College ay halos hindi bababa sa 7 puntos. Ang tanging magandang balita ay karamihan sa kanila ay may 7 puntos, at kakaunti lang ang may 8 puntos. Para naman sa may 9 na puntos, tanging si Natalie lang ang may ganoon. Ayos lang. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi naman mas mahina ang talento mo kaysa sa iba.
Bumulong si Robert ng ilang salita ng paghihikayat sa tainga ni Jillian at tinapik ang balikat nito. Manam. Siguradong magiging maayos ako. Humarap si Jillian kay Robert at binigyan ito ng isang magandang ngiti. Pagkatapos, determinado siyang lumapit sa test table, ipinasok ang jade card sa group, at sinimulang gamitin ang kanyang tunay na chi. Lahat ng nasa maliit na grupo ni Terence ay nagsimulang magbigay pansin sa resulta ng pagsusulit ni Jillian, at si Natalie, nakakalabas lang sa entablado, ay nagbigay pansin din dito nang makita niyang isa na namang babae ang nag-apply sa paaralan ng FEAng pagkatapos ni Natalie. Ang pagsubok ni Jillian ay bahagyang naiiba sa pagsubok ni Natalie. Ang mga grid sa maliit na bilog na haligi ng Natalie ay nagliwanag ng may matatag na bilis, habang ang bilis ni Jillian ay napakabilis. Masasabing sumusulong siya ng may hindi mapaglabanan na puwersa. Sa loob lamang ng isang hininga, ang una hanggang ikapitong grid ay nagliwanag lahat, at pagkatapos ay bumagal ang bilis. Gayunpaman, hindi siya napigilan ng ikawalong grid. Mahina itong lumiwanag at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumipat sa ikasyam na grid. Hindi napigilan ng mga tao sa mataas na plataporma na maging seryoso. Tatanggapin ba ng FEAng College ang mga henyo na may siyam na sunod-sunod na puntos? Kahit ang mga nangungunang paaralan ay maaaring walang ganitong mga estudyante, tama ba? Lalo na sa bagong taon, kung walang 10-point genius, ang bilang ng 9-point genius ang magtatakda ng resulta ng pagpapatala. Tuwang-tuwa rin si Jillian. Kung makakakuha siya ng siyam na puntos, mas mataas ang tsansa niyang makapasok sa FEAng College. Sa kasamaang palad, tila naubos na ang momentum niya sa simula. Matapos sumugod sa ikawalong grid, bumagal ang bilis niya. Sa huli, hindi pa rin niya naabot ang ikasyam na grid. 8 puntos. Tulad ng sinabi ko, mahirap makahanap ng henyo na may siyam na puntos. Paano sila mahahanap ng FEAng College ng sunod-sunod? Gayunpaman, hindi rin naman masama ang babaeng ito. Ang 8 puntos niya ay maituturing na medyo mataas. Kung sasanayin natin siyang mabuti, maaaring maging isang mahusay na general siya. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng nasa mataas na plataporma. Ang isang henyo na may siyam na puntos ay lubos na igagalang kahit ng mga nangungunang paaralan, lalo na ang pangalawa sa pinakamahusay. Kung ang FEAng College ay makakakuha ng siyam na sunod-sunod na puntos, sila ang magiging pinakanamumukod tangi sa mga sub-top school. Bagamat maaaring hindi nila kayang takutin ang mga top school, sa ganitong lakas, ang iba pang mga sub-top school ay mawawala ng pag-asa. Hindi namin inaasahan na makakakuha kami ng ilang henyo na may siyam na puntos. Hindi naman masama ang 8 puntos. Masayang ngumiti si Jinmo. Bagamat mapagkumbaba siya, siya lang ang nakakaalam kung gaano siya kasaya. Nakakuha si Jillian ng 8 puntos. Sa kanyang palagay, si Robert ay tiyak na mas malakas kaysa kay Jillian. Malamang na isa pa siyang henyo na may siyam na puntos. Sa kabilang banda, hindi na kailangang banggitin pa si Terence, maging si Jillian ay nakaramdam na isang insulto kay Terence ang sabihing siyam na puntos lang ang nakuha niya. Sana lang hindi masyadong mapansin si Terence, kung hindi ay ipaglalaban siya ng lahat ng nangungunang paaralan. Medyo nag-aalala pa rin si Jinmo, pero hindi siya nag-aalala na lilipat si Terence ng ibang paaralan. Dahil nandyan si Natalie, hindi na siya papasok sa ibang paaralan. Matapos ang mahabang oras na kasama niya, nagkaroon ng kumpiyansa si Jinmo na gawin iyon. 6,467. Gayunpaman, hindi magandang bagay para kina Terence at FEAng School ang bumalik ng walang dala matapos lumipat ang top-tier school. Sila ang naging target ng pampublikong kritisismo, at mahirap makakuha ng napakaraming talento. Bahagyang umiling si Jinmo. Itinuring itong isang masayang pag-aalala, at wala siyang pakialam kung magkaroon pa siya nito. Robert. Hindi naman talaga ako mas masama kaysa sa iba. Medyo nasasabik pa rin si Jillian pagkababa niya. Hindi ka naman mas masama pa sa iba. Ikaw ang pinakamaganda sa puso ko. Hindi sanay ang malamig na si Robert na magsabi ng ganito kapersonal na mga salita sa publiko, ngunit buti na lang at natuto siya ng telepathy kay Terence, kaya naman sapat ang kapal ng kanyang loob para purihin si Jillian. Bahagyang namula ang mukha ni Jillian.
Mabuti na lang at namumula na ang mukha niya dahil sa tuwa, kaya hindi ito nakapukaw ng anumang atensyon. Kukunin ko na ang pagsusulit ngayon. Tinapik ni Robert ang likod ng kamay ni Jillian at tumango sa iba. Pagkatapos ay mahinahon siyang umakyat sa entablado. Isa na naman ang nag-a-apply para sa Feiyang College. Vice Principal Zhang, marami kang aplikante ngayong taon. Medyo marami namang magagandang paunla dyan. Hindi alam kung may mga taong naiinggit o nagseselos, ngunit hindi iyon alintana ni Jinmo. Lahat ng benepisyo ay nakuha na niya, kaya bakit hindi niya ito hinayaang magsalita kahit kaunti? May katuturan iyan. Maaari nating gamitin ang ating autoridad para mag-recruit ng mas maraming tao. Mabuting mag-recruit ng dalawa pa. Tumango si Jinmo bilang pagsang-ayon at humajejek. Totoo ang sinabi niya. Sa ngayon, kasama si Jillian, mayroon ng 6 na henyo na may 8 puntos, ngunit 8 pwesto pa lamang ang nakapasok, kabilang sina Natalie, Terence, at Robert. Sayang naman kung susuko na ang iba pang mga henyo. Habang nag-uusap sila, sinimulan na ni Robert ang kanyang pagsubok. Mas mabilis pa ang kanyang bilis, tulad ng kanyang Saber Force, puno ng hindi matitinag na momentum. Mula sa sandaling umilo ang unang parisukat, diretso itong sumugod patungo sa ika-9 na parisukat. Ang tuktok ay puno ng matalas na momentum at papalapit na sa pinakamababang linya ng ika-10 parisukat. Mayroon pang ang kaunting talas na tumagos na sa ilalim na linya ng ika-10 parisukat. Gayunpaman, dahil masyadong mahina ito, hindi ito maaaring gamitin bilang harang upang makapasok sa ika-10 parisukat. Huminga ng malalim ang mga tao sa mataas na plataporma. Isa na namang henyo na may 9 na puntos. Isa itong henyo na halos walang katapusang malapit sa 10 puntos. Kahit ang mga nangungunang paaralan ay may inggit. Din Zhang, sisubog na ang paaralan ninyo sa Feiyang. Paano biglang lumitaw ang napakaraming henyo? Nakakamangha ito, baka siya na ang pinakamahuhusay na estudyante ngayong taon. Hindi alam ng nagsalita kanina kung naiinggit ba siya o nagseselos. Sige, dapat nga mainggit, magseselos, at maput. Bakit ang swerte ng Feiyang College? Bakit? Kinuha ni Robert ang kanyang Jade Token at labis siyang nasiyahan. Noong huling beses na pumunta siya sa Mystic Division Sea area, kahit hindi naman masama ang kanyang talento, halos 9 na puntos lang ang naabot niya sa pagsusulit. Hindi imposibleng sabihin na nasa tuktok siya ng 8 puntos. Gayunpaman, pagkatapos ng mahirap na paglilinang, siya ay muling isinilang. At mula ngayon, lalo lang siyang lalakas ng lalakas. Ilang puntos kaya ang makukuha ni boss? Dapat ay magandang 10 puntos ito, di ba? Tumingin si Robert kay Terence. Ito ang taong pinakahinahangaan niya. Bukod sa paghanga, wala nang ibang emosyon na masasabi. Matapos bumaba si Robert, sunod-sunod na umakyat sina Rowell at Lillian. Pareho silang may 7 puntos sa talento. Tama nga na hindi sila nag-apply sa Feiyang College. Wala silang kalamangan sa talento lamang. Si Terence na lang ang natitira sa Formasayon, at interesado siyang malaman kung paano magagamit ang purong enerhiya para matukoy ang kanilang talento. Inisip niya kung anong klaseng pagganap ang magagawa ng kanyang langit sa pagsamsam sa tunay na chi ng fortune. Isa pa yan sa mga nag-apply sa Feiyang College. Vice Principal Zhang, may iba pa bang henyo na may 9 na puntos? May inggit kami. Nang makitang lumabas din si Terence mula sa grupo nina Natalie at Robert, agad na nakaramdam ng pagkabalisa ang ilan sa mga tao sa entablado, kaya kinausap nila si Jinmo sa medyo nagbibiro at medyo seryosong tono. Paano naman ang daming henyo na may 9 na puntos? Seryoso, hindi nyo kayang makita kaming kumuha ng 2 magagaling na paunla. 2 henyo lang naman na may 9 na puntos, ano ba ang problema? Napatawa si Jinmo, iniisip na hindi naman henyo si Terence na may 9 na puntos. Dahil sa talento niya, normal lang ang makakuha ng 10. Kahit si Jinmo ay nadama na ang pagsubok na ito ng 10 puntos ay hindi matukoy ang tunay na talento ni Terence. Tumayo si Terence sa harap ng entablado at ipinasok ang kanyang Jade card dito. Pagkatapos ay tinurok niya ang ilan sa kanyang Heaven Power para makuha ang Fortune's Chi, ngunit ang maliit at bilog na haligi ay hindi man lang tumugon. Bakit walang gumagalaw?
Si Terence mismo ay nagulat, hindi ba sensitibo ang nilalang na ito sa mga taktika sa labanan ng kapalaran ng langit? O kaya naman ay hindi talaga matutukoy ang tunay na chi ng teknik sa pakikipaglaban para sa pagsamsam ng kapalaran ng langit? Bueno, maaari rin na napakakaunti ng tunay na chi ang naipasok niya. Hula ni Terence habang dinadagdagan ang dami ng purong chi na itinurok niya sa haligi, pero hindi pa rin ito tumugon. Anong nangyayari? Naipasok na niya ang tunay niyang chi, di ba? Bakit wala man lang reaksyon? Medyo nagulat din ang mga tao sa mataas na plataporma. Hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon noon. Walang sino man sa entablado ang naniniwalang wala talagang talento si Terence. Paano magiging master ng profound stage ang isang taong walang talento sa murang edad? Ang paglilinang ay nakasalalay sa talento. Ang mga walang talento ay magiging ordinaryong tao magpakailanman. Pero ano ang nangyayari? Sira ba ang testing table? May mga hula si Jinmo sa puso niya, maaari kayang masyadong malakas ang talento ni Terence, at hindi ito matukoy ng test table, kaya tumigil ito sa paggana. Gayunpaman, hindi tama ang hulang ito. Hindi ba dapat ay buong score lang ito? Kaibigan, hindi sapat ang nailipat mong chi, di ba? Subukan mong dagdagan ang dami ng enerhiyang inililipat mo. Huwag kang mag-alala, hindi masisira ang testing platform. May nagpaalala kay Terence sa entablado. Gusto nilang makita kung anong klaseng score ang makukuha ni Terence. Tutal, mayroon na siyang 2 kaibigan na may 9 na puntos at isa na may 8 puntos. Ang 4 na nag-apply sa Feiyang College ay hindi mukhang mga simpleng tao. Lalo na yung huli, tila itinuring siya ng iba bilang kanilang pinuno. Sige, susubukan ko. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi niya talaga inakalang mapapasama siya sa ganitong ka-awkward na sitwasyon. Dapat ba siyang makakuha ng 0 kung hindi siya makakuha ng score? Hindi niya kailangan ng kahit sino para sabihin sa kanya. Alam niya na kung wala siyang makuhang puntos sa unang round, imposibleng makakuha siya ng sapat na puntos para makapasok sa Feiyang College. Imposible namang bumalik siya nang nakatali ang buntot niya sa pagitan ng mga binti niya, di ba? Saka iisipin ni Natalie na sadyang ayaw nitong manatili sa kanya. 6,468. Ngumiti ng mapait si Terence at umiling. Patuloy niyang dinadagdagan ang dami ng purong chi na ipinapadala niya, ngunit ang maliit at bilog na haligi ay wala pa ring reaksyon. Nakakatawa ito. Hindi, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kumunat ang noo ni Terence habang iniisip ang gagawin. Hindi niya namamalayang ginawa niyang 5 elemento ang chi, pinatay niya ang chi. Sa oras na ito, pinapataas ni Terence ang dami ng enerhiyang ipinapadala niya. Ang teknik ng labanan gamit ang Heaven-Seeking Fortune ay direktang naging 5 elementong may intensyong pumatay, na ikinagulat niya kahit siya mismo. Agad na nagliwanag ang maliit at bilog na haligi dahil sa nakasisilaw na liwanag. Nabigla si Terence at mabilis na binawi ang kanyang chi. Mula sa simula hanggang ngayon, wala pang ganitong nakasisilaw na liwanag. Imposibleng hindi makaakit ng atensyon. Hindi mabagal ang reaksyon ni Terence, pero medyo mabagal pa rin siya. Ang 5 elemento na intensyong pumatay ay walang kapantay na nakakapangibabaw at agad na nagpasindi ng 10 kahon. Hindi lang iyon, kundi ang liwanag ay lalong lumiwanag. Nang bawiin niya ang intensyong pumatay, ang maliit na bilog na haligi ay direktang sumabog. Sumabog ito. Sumabog ito. Nakatayo roon si Terence, tulala. Mabilis siyang mag-isip, at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang i-react. Sino ang nagsabing hindi kailanman masisira ang testing platform? Tumango ka. Bilisan mo at lumabas ka. Pakipaliwanag naman sa lahat kung ano ang nangyayari. Kumurap si Terence at tumingin sa entablado ng inosenteng tumawa, na alang-ainang sabi. Mukhang sira na talaga ito. Kailangan mo pa bang subukan ulit? Ang lalaking nagsabi kay Terence na dagdagan ang dami ng purong chi na itinurok niya sa testing table at nagsabing hindi ito mababasag ay nakatitig na ngayon sa sirang haligi ng nakanganga. Hindi niya talaga maintindihan kung paano iyon nabasag. Kung ganoon subukan natin ang isa pang test table. Nagkataon lang na nagka-malfunction ito. Umubo ang unang matandang lalaki, hudyat kay Terence na pumunta sa test table.
Nagkibit-balikat si Terence at masunuring kinuha ang kanyang jade card bago naglakad papunta sa test table. Pinilit ni Jinmo ang sarili na kumalma, hindi nagpapakita ng anumang kakaibang ekspresyon. Sa katunayan, gusto niyang takpan ang kanyang mukha. Gusto niyang manatiling tahimik si Terence, ngunit ganito ba dapat ang kanyang kilos? Ngayon, palihim na lamang na ipagdasal ni Jinmo na sana'y hindi na muling masira ng batang ito ang testing platform. Maayos pa rin naman ang una, pero kung ganito ang pangalawa, wala talagang saysay. Lahat ng naroon ay parang tusong matandang Zoro, sino ba naman ang hindi makakakita na may mali? Sa katunayan, si Terence mismo ay kinakabahan. Ang iba ay nagpapakita ng normal na mga numero, ngunit sinira niya ang test table. Gumamit siya ng sobra-sobrang lakas ngayon lang, at hindi niya alam kung gaano kalaking lakas ang nararapat. Kung napakakaunti ng kanyang dinala, wala siyang magiging reaksyon. Kung napakarami naman ang kanyang dinala, natatakot siyang sumabog ito. Nakakadismaya talaga ang bagay na ito. Natigilan din ang ibang mga estudyante, at nagtatakang nakatingin kay Terence. Ito ang unang taong kayang basagin ang maliit at bilog na haligi ng test platform. Ang ganitong pagsusulit ay kailangang maingat na obserbahan, kahit ang ibang mga plataporma ay tumigil habang nakatingin ang lahat kay Terence, naghihintay na kumuha siya ng pagsusulit. Kalmado at payapa ang ekspresyon ni Terence na para bang may mali lang talaga. Kalmado siyang naglakad papunta sa kabilang test table at inilagay ang kanyang jade card sa uka, dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa chi input position. Kaunting bawasan muna, paunti-unti. Huwag kang mag-alala. Pinaalalahanan ni Terence ang sarili na mag-ingat. Sa pagkakataong ito, handa na siyang direktang mag-inject ng nakamamatay na chi ng 5 elemento, dahil walang reaksyon kahit gaano pa karaming totoong chi ang itinurok niya sa mga taktika sa labanan para sakupin ang kapalaran ng langit. Dahil kapaki-pakinabang ang pagpatay sa chi ng 5 elemento, direkta niya itong gagamitin. Gayunpaman, ang halagang ito ay kailangang kontrolin ng mabuti, at ang sitwasyon ngayon ay hindi na dapat maulit. Kung hindi, hindi ito magiging isang trahedya, kundi isang kumpletong set ng kubyertos. Kaunti, kaunti. Sabi ni Terence sa sarili niya at talagang naglagay ng kaunting intensyong pumatay. Lumiwanag ang maliit na bilog na haligi sa harap ng lahat. Hindi ito kasing liwanag ng dati, pero mas maliwanag ito kaysa sa karaniwan. Nabigla si Terence, iniisip na mauulit na naman ang trahedya. Mabilis niyang binawi ang isang bahagi ng 5 elemento na pumatay kay Chi. Kung hindi lang siya natatakot na maghinala, babawiin na sana niya ang lahat. Medyo mahina ang ilaw sa maliit at bilog na haligi, at 9 sa 10 maliliit na parisukat ang umilo na. Gayunpaman, mayroon pa ring distansya sa ika-10 parisukat. Hindi ito kasing liwanag ng kay Robert, ngunit halos kapareho ng kay Natalie. Nakahinga ng maluwag si Terence, maganda naman ang resulta, at hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng perpektong marka. Wala itong kahulugan para sa kanya. 9 na puntos, isa pang 9 na puntos na henyo. Ang swerte ng Feiyang College ay talagang mapanghamon. Tama. Ang makapag-recruit ng 3 9-point genius sa isang maliit na taon, mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa mga nangungunang paaralan. Mabuti na lang at hindi ito isang 10-point genius. Kung hindi, natatakot akong may talagang magtatangkang agawin ito. Medyo kakaiba lang yung pagsabog kanina. Bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Nako, sa simula ng pangalawang pagsabog, akala ko sasabog ulit ito. Hindi ko inaasahan na mas hihina pala ito. Anong nangyayari? Nagbulungan ang mga tao sa mataas na plataporma, ngunit nakahinga ng maluwag si Jinmo. Medyo tinakpan ito ni Terence, kung tutuusin, ang isang henyo na may 9 na puntos ay medyo kapansin-pansin, ngunit hindi ito maihahambing sa isang henyo na may 10 puntos. 1 puntos lang ang diferensya, ngunit may pagkakaiba ito sa asensya. Kahit noong taon ng recruitment, hindi naging madali para sa mga nangungunang paaralan na kumuha ng mga henyo na may 10 puntos. Kahit ano paman, sa wakas ay nalagpasan din ito ni Terence. 9 na puntos ang lumitaw sa likod ng kanyang pangalan sa batong tableta, kasunod nina Natalie at Robert na nakakuha ng 3 pwesto sa paaralan ng Feiyang. Ang Feiyang College ang nasa sentro ng atensyon sa pagkakataong ito.
3 henyo na may 9 na puntos at 6 na henyo na may 8 puntos. Mas malakas ang kanilang reputasyon kaysa sa nangungunang 3 paaralan. Masasabing walang kapantay ang kanilang katanyagan. Bumalik si Terence sa grupo at sinenyasan ang lahat na tumahimik, kailangan muna nilang manatiling tahimik sa ngayon. Hindi nila alam kung ano ang magiging hitsura ng pagsusulit, at makabubuting manatili silang tahimik. Di nagtagal, natapos na ang lahat ng pagsusulit, at maliban sa maliit na kaguluhan ni Terence, o sa halip, isang malaking kaguluhan, wala nang espesyal. Sa huli, walang lumitaw na henyo na may 10 puntos. Ang pinakamalapit sa 10 puntos ay si Robert. Pinaghihinalaan din si Terence na may 10 puntos sa paningin ng ilan, ngunit sa hindi malamang dahilan, bumaba ito sa 9 na puntos. Kaya naman, napunta sa paningin ng ilan si Terence. Mayroong kabuoang 6 na henyo na may 9 na puntos. 3 sa kanila ay nasa paaralan ng Feyang, kaya walang masabi. Ang iba pang 3 ay nakakalat sa 3 nangungunang paaralan, isa para sa bawat pamilya. Napakapatas naman. 6,469. Sige, natapos ng maayos ang unang round ng pagtatasa. Alam na ng lahat ang resulta ninyo. Sunod, sisimulan na natin ang ikalawang round ng pagtatasa. Ang kabuuang score sa ikalawang round ay 5 puntos. Hanggat nagsusumikap ang lahat, posible na makuha ang lahat ng puntos na ito. Hindi kalabisan na sabihing namimigay kayo ng puntos. Nakangiting tiningnan ng matandang lalaki ang lahat ng mga estudyanteng nasa ibaba ng entablado at sinimulang ipaliwanag ang mga dapat gawin sa ikalawang round. Sa madaling salita, napakasimple lang. Ang ikalawang round ay mga labanang panggrupo at individual. Ang bawat pormasayo ng parisukat ay may 25 tao. Ang 25 taong ito ay hahatiin sa 5 antas ng puntos. Ang unang antas ay may 5 puntos, ang pangalawang antas ay may 4 na puntos, at iba pa. Ang huling antas ay may 1 puntos. Ang mga patakaran ng labanan ay nagpapahintulot sa kanila na makipagtulungan laban sa kanilang mga kalaban. Ang bawat 5 tao ay bubuo ng isang grupo at makikipaglaban sa isang libreng labanan kasama ang 4 na iba pang grupo. Ang maaaring tumagal hanggang sa huli ang siyang mananalo. Ang unang matatalo ay natural na siyang huli. Sa isang grupo, kung 4 na tao ang nakapatay ng isang nakaligtas, maituturing itong kaligtasan ng buong grupo, kaya tinawag itong labanan ng grupo at individual. Boss, tungkol saan ang pagsusulit? Labanan ba ito para sa individual o panggrupo? Medyo nawala ng malay si Robert sa pagtatasa sa pagkakataong ito. Hindi niya maintindihan ang pangunahing punto. Pareho. Siguro gusto nilang makita ang performance ng bawat isa sa isang team situation, at ang kani-kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa isang team situation kung saan ang team ay nawasak. Isa itong komprehensibong konsiderasyon, tama ba? Kinurot ni Terence ang kanyang baba, iniisip na may katuturan siya. Sa katunayan, pakiramdam ni Terence ay nagbibiro lang ang mga kilalang tao. Ano ang saysay ng ganitong klaseng labanan ng koponan at individual? Ang punto ay 6 sila rito. Kung bubuo sila ng grupo na may 5, hindi ba't isa sa kanila ang kailangang umalis ng mag-isa para pumunta sa ibang grupo? Hindi naman talaga ito basta-basta marka ng bukol, kundi isang bitag. Boss, pupunta na ako sa kabilang grupo. Maaari mo silang pamunuan para bumuo ng isang koponan. Alam din ni Robert na hindi maaaring magsama-sama ang 6, kaya siya ang nagkusa na magmungkahi na pumunta siya sa ibang grupo. Hindi na kailangan. Robert, ikaw ang mamumuno sa team. Sama-sama ang lahat. Ako ang bubuo ng isa pang team. Ngumiti si Terence, iniisip na maganda naman talaga ito. Sila ay 3 henyong may 9 na puntos, 1 henyong may 8 puntos, at 2 henyong may 7 puntos. Magiging kakaiba kung hindi sila magiging target ng kritisismo ng publiko. Pero naniniwala si Terence na kung lalabas siya at sasabihin gusto niyang bumuo ng isang partido, susunod ang mga tao. Sa ganitong paraan, sa 25 tao, 10 sa kanila ang nasa isang panig. Laban sa 15 iba pa, hindi na kailangang maging seryoso. Maaari silang manalo sa pamamagitan lamang ng casual na pakikipaglaban. Pagkatapos noon, mapupunta ang koponan ni Terence sa ikalawang baitang.
4 na puntos lang ang makukuha niya, pero hindi naman talaga mahalaga iyon. Matatalinong tao silang lahat, at naiintindihan nila ang plano ni Terence. Gusto nilang lahat na isakripisyo ang kanilang mga sarili, ngunit nakapagdesisyon na si Terence, at hindi na nila ito mababago. Naghiwa-hiwalay na ang 19 na tao sa kani-kanilang grupo bago pa man makapagsalita sina Terence at ang iba pa. Nakikita nilang lahat na ang grupo ni Terence na binubuo ng 6 ay nasa iisang panig, kaya walang inaasahang sasali sa kanila. Ang mas malalakas na tao ay bumuo ng 3 koponan, at ang 4 na pinakamahina ay naiwan upang maghintay at tingnan kung sino sa grupo ni Terence ang magiging sakripisyo. Kailangan ko ng 4 na tao para bumuo ng team kasama ko. Parang kayong 4 lang. Lumingon si Terence at tumango sa 4. Hindi mamasamain ni Terence kung mag-isa lang siya sa isang koponan, pero nakasaad sa mga patakaran na kailangan siyang mapabilang sa isang grupo na may 5 miyembro. Bubuo ka ba ng ibang team? Tuwang-tuwa ang isa sa 4 na tao. Akala nila isa iyon sa 2 nakakuha ng 7 puntos sa talento. Hindi nila inaasahan na iyon pala ang lalaking Samire sa maliit at bilog na haligi sa test table. Kung ganoon, siguradong hindi niya susukuan ang sarili niya. Sa pag-iisip nito, ang 4 na lalaking ito na iniwan bilang pamangwit ay agad na natuwa. Pumunta sila rito para sumali sa pagtatasa upang makapasok sila sa paaralang gusto nila at makakuha ng mas maraming puntos. Sino ba naman ang gustong mapabilang sa pinakamababa? Oo, kaming 4 lang. Terence, Kuya Linford, alagaan mo kami. Mabilis na lumapit kay Terence ang mga matatalino at sinubukang ipakilala siya. Ganito ang ikalawang round, pero hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura ng ikatlong round. Kung makakayakap lang siya sa binti ni Terence, mas magiging madali ang pagsusulit pagkatapos nito. Isa pa, papasok sana si Terence sa paaralan ng Feyang, at napakarami niyang makapangyarihang kaibigan. Mas makakabuti kung makipagkaibigan na lang siya ngayon. Iniisip ko pa rin at iniisip ang sinabi ng 15 iba pa tungkol sa pagsasama-sama ng puwersa para harapin muna si Terence, ang tanga talaga nila. Napakatalino ng isang tao, sabik na silang makuha ang pabor niya. Tanging hanggang lang ang makakasakit sa kanya. Natulala ang 15 pang iba. Nagkatinginan sila at pakiramdam nila ay nagkamali sila ng kalkulasyon. Dapat pala pinili nilang sumama sa grupo ng 4 na tao. Sige, pagkatapos ninyong hatiin ang inyong mga sarili sa mga grupo, maaari na kayong magsimula sa kompetisyon. Pumili kayo ng larangan na sasalihan. Walang sino man ang pinapayagang pumatay o manakit ng sino man. Ang mga lumalabag ay parurusahan ng mabigat. Maaari kayong sumuko at aminin ang pagkatalo. Kung aalis kayo sa itinalang lugar, ituturing kayong talo. Iniunat ng matandang lalaki sa mataas na plataporma ang kanyang kamay at gumuhit ng linya, at mahigit 50 bilog ang lumitaw sa buong parisukat, na sapat na para magkasya ang isang parisukat na hugis saksakan. Tara na. Kumaway si Terence sa 4 na kasama na kakarekrut lang niya at sumunod sa grupo ni Robert papasok sa isang bilog. Kuya Linford, mayroon ba tayong anumang estratehiya? Dapat ba muna nating ito ng ating lakas sa isang grupo, pagkatapos ay maghiwa-hiwalay at sumalakay ng sama-sama para talunin ang 2 pang grupo? Isa sa 4 ang mas matalino, at nagsimulang magbigay ng payo kay Terence pagpasok pa lang niya sa bilog. Gusto niyang magkaroon ng mas magandang impresyon si Terence sa kanya. Nag-iipon tayo ng lakas para harapin ang isang koponan. Ayos lang din yan, kung ayaw mo sa hitsura ng kahit anong grupo, umahan ka at labanan mo sila. Kinamot ni Terence ang kanyang baba at tumango ng may misteryosong ekspresyon sa mukha, sumasang-ayon sa mungkahi. Para kay Terence, hindi na kailangan ng estratehiya para harapin ang 15 sa kanila. Sapat na si Robert pa lang. Ang mga piling estudyanteng ito mula sa Mistiko na dibisyon ay hindi gaanong malakas. Wala silang kakayahang hamanin ang mga mas malakas kaysa sa kanila. Walang sino man ang makakatagal sa atake ni Robert. Gayunpaman, ayaw ni Terence na pahinain ang sigasig ng mga miyembro ng kanyang koponan. Nagpasya siyang hayaan muna silang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Boss, kailangan ba nating tapusin agad ang laban? Tanong ni Robert kay Terence.
Kung sasabihin niyang kailangan niya ito, gagamitin niya ang kanyang buong lakas para tapusin ang lahat ng kanyang mga kalaban. Hindi na kailangan. Maglow ka lang kung gusto mo. Ituring mo na lang itong pagsasanay. Bahagyang ngumiti si Terence at nagpadala ng mensahe kay Robert. Pagkatapos ng kaunting paghinto, idinagdag niya, hindi ka rin maaaring maging masyadong casual. Mas mabuting lumaban ka sa mas organisadong paraan para ipakita na mayroon kang kakayahan sa pakikipaglaban sa isang pangkat. 6,470. Pakiramdam ni Terence ay hindi pa ang score ang pinal na kondisyon, at dapat ding isaalang-alang ang pagganap sa gitna. Gusto niyang gawin ni Robert ang kanyang makakaya. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, boss, alam ko na ang gagawin. Tumango si Robert. Matapos kumpirmahin sa iba sa pamamagitan ng telepatiya, sinimulan niyang talakayin ang estratehiya sa labanan kasama ang iba. Bago pa man nila matapos ang kanilang diskusyon, natapos na ng iba pang 3 koponan ang kanilang diskusyon at sumugod sa koponan ni Terence. Ginamit ng lahat ang kanilang pinakamalakas na atake, umaasang mapuksa ang koponan ni Terence sa isang atake lamang. Sino ang nag-utos sa grupong ito na maging pinakamahina bukod kay Terence? Para sa kanila, walang saysay na maging malakas si Terence ng mag-isa. Hanggat napapalibutan nila si Terence, mapapatay nila ito. Medyo determinado, at hindi mabagal. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kayong mamatay. Bahagyang ngumiti si Terence. Pagkatapos niyang ipaalala sa kanila, kumalat ang grupo ni Robert at bumuo ng isang simpleng pormasayon ng labanan, at madaling naharap ang mga atake mula sa iba pang 3 grupo. Dahil ang pangunahing target ng mga lalaking ito ay ang grupo ni Terence, hindi masyadong nakaramdam ng pressure sina Robert at ang iba pa. Sa kabilang banda, muntik nang tamaan si Terence ng mga atake ng kabilang panig dahil masyado siyang relax. Madali niya itong naiwasan, ngunit ang mga miyembro ng kanyang koponan ay binigyan ng espesyal na atensyon at napilitang umatras. 2 sa kanila ang aksidenteng nakalabas sa hangganan at sa kasamaang palad ay natalo. Hindi rin nagtagal ang 2 pa, parang hindi na nila kayang magtiis pa, kaya nagpasya silang umalis na. Hindi nila nakalimutang tawagin si Terence habang inaalis nila ang kanilang mga sarili, Kuya Linford, umaasa sa iyo ang grupo namin. Huwag mo kaming biguan. Ganito pala kapabago-bago ang isang eksperto. Maaari siyang mamatay ayon sa gusto niya. Sa anumang kaso, mayroong isang eksperto na madaling makakapagbaliktad ng sitwasyon. Ano pa ang dapat ipag-alala? Binubuli mo ako gamit ang mga numero. Halos 4 laban sa isa na ang naging laban, at lahat ng mga kasama ko ay natalo sa hangganan. Sa tingin mo ba talaga ay madali akong apihin? Nagkunwari si Terence na hindi masaya, ngunit hindi man lang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ang 3 grupo kay Terence, gusto nilang mapatalsik siya agad, para kahit papaano ay may nasa ilalim at hindi masyadong matatalo. Sa kanila napagtanto na tila mali sila, at mali talaga sila. Akala nila ay isa na lang ang natitira sa grupo ni Terence, ngunit ang totoo, nasa dagat na sila ng mga tauhan ni Terence. Daan-daang Terence ang biglang sumulpat sa bilog na halos sumangkop sa buong espasyo para sa maniobra. Ang tanging bakanteng espasyo ay sa paligid ng grupo ni Robert. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Kita mo, hindi ako matatalo sa iyo sa bilang. Maaari ka nang magsaya. Sabay-sabay na tumawa at nagkibit-balikat ang daan-daang Terence, hudyat na magpatuloy ang 3 grupo. Kung kikilos si Terence, maaasikaso niya agad ang 3 grupo. Maaaring mga clone lang sila, pero pagdating sa isang estudyanteng profound, halos lahat ng clone ay maaaring manalo sa isang one-on-one na labanan. Gayunpaman, hindi ginamit ni Terence ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan para harapin ang mga lalaking ito. Ayaw lang niya na maabala siya ng 3 grupo. Dahil sa dami ng mga clone, magagawa nila ang anumang gusto nila. Tutal, ang huling pag-atake ay mapapaubaya na kay Robert at sa iba pa. Sa kabilang banda, naunawaan ni Robert ang intensyon ni Terence at pinangunahan ang grupo na harapin ang 3 grupo. Noong una, silang 5 ay walang anumang pahiwatig na pagkakaintindihan. Ang pormasayo ng labanan na kanilang binuo ay ang pinakasimple at pinakasimpleng uri, at ito ay mababaw lamang.
Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan, silang lima ay unti-unting nagsimulang magtulungan. Hindi na kailangan ng anumang malalaking galaw, ni walang anumang napakagandang teknik sa martial arts. Isang simpleng kooperasyon lamang na tulad nito ay madaling sumaire sa mga depensa ng mga taong iyon, at pagkatapos ay isa-isa silang napipilitang lumabas sa bilog. Daan-daang Terence ang naging mga cheerleader, naghihikayat sa iba habang nakikipaglaban sa mga taong gustong umatake sa kanya. Hindi nagtagal at natalo ng grupo ni Robert ang tatlong grupo. Maganda ang naging resulta ng lahat. Ang mga score natin sa unang dalawang round ay maituturing ng napakaganda. Mukhang hindi naman dapat maging malaking problema para makapasok tayo sa akademya. Kinansela ni Terence ang 1,000 pagpapalit ng kahoy at kagubatan at lumabas ng bilog. Ngumiti siya at nagsimulang makipag-usap sa lahat. Desisyon na nila iyon dati, kaya walang nakaramdam na mali iyon. Dahil sa lakas ni Terence, makakakuha siya ng mas maraming puntos sa hinaharap ng walang problema, at ang pagbawas ng 1 puntos sa ikalawang round ay hindi makakagawa ng pagbabago. Ang 4 na tao sa grupo ni Terence ang pinakamasaya, handa silang makakuha ng 1 puntos sa pinakamababa, ngunit nakakuha sila ng 4 na puntos. Kahit si Terence ang sumuko sa huli, magpapasalamat lang sila sa kanya. Kung wala siya, sila ang unang matatanggal, at 1 puntos lang ang makukuha nila. Principal Zhang, mukhang itinatago ng inyong disipulo at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang tunay na lakas ngayong round na ito. Bagamat nagawa pa rin nilang makapasok sa una at pangalawang ranggo, ang kanilang pagganap ay medyo pangkaraniwan lamang. Karamihan sa mga tao sa entablado ay nakatuon ang pansin sa pormasayo ni Terence, wala na silang magagawa tungkol dito, tutal, ang dami naman nilang mahuhusay na tao. Sapat na ang galing nila para magamit nila ang buong lakas nila para manalo. Gusto mo bang makita kung gaano kahanga ang kanilang pagganap? Ngumit si Jinmo nang walang emosyon at hindi nagsalita. Din Zhang, sinasabi mo na hindi kailangang maglakas loob ang mga henyong ito kapag magkakasama na sila. Kaya nilang manalo ng kampyonato sa pamamagitan lamang ng isang casual na laban. May isa pang tumawa at sumingit para magkomento sa mga sinabi ni Jinmo. Makatwiran naman yan. Malakas na sila, at kapag nagtutulungan sila, wala silang talo. Hindi madaling makita ang kanilang performance. Pero hindi mahalaga yun. Dapat may mga close sa ikatlong round, di ba? Tumango ang unang tao ng may ngiti, inaabangan ang gagawin para sa susunod na pagtatasa. Nagtipon sina Terence at ang iba pa at casual na nag-usap, ibinuod ang kanilang mga natamo at natalo bago hinintay na matapos ang iba pang mga pormasayo ng parisukat. Para sa kanila, hindi naman mahirap ang ikalawang round. Kasing dali lang ito ng unang round. Pagkatapos ng dalawang round, sina Robert at Natalie ang may pinakamataas na score na 14 na puntos. Ang pinakamataas na score sa buong parisukat ay 14 na puntos. Ang iba ay pawang nasa nangungunang 3 paaralan. Sina Terence at Jillian ay parehong nakakuha ng 13 puntos, at silang 4 ay nakakuha ng mahigit kalahati ng kanilang kabuoang puntos. Natural lamang, masaya at relax sila. Ganito rin sina Rowell at Lillian. 20 puntos lang ang kailangan nila para makapasa sa admission requirement para makapag-apply sa Lorcan Academy, pero pareho silang nakakuha ng 12 puntos. Mataas ang kanilang ranggo sa Stone Monument ng Lorcan Academy, at maganda ang kanilang kinabukasan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.